Magandang araw mga guys. Ang video na to ay para sa mga baguhan, yung mga hindi pa alam, yung mga nag-overflow na motor, yung tumatagas mismo yung kanyang karburador. At i-open natin para makita nyo kung saan mismo tumatagas para may idea kayo pagka nakaranas kayo ng mga ganito. So, naka-open na. Okay naman siya, umaandar naman siya, kaso nga lang malakas yung tagas niya. Mawawala mismo yung ating mga gasolina, kung mawawala tayo ng gasolina pag ganito at delikado. So, ayan, umaandar naman siya. So kung nakita nyo mismo sa kanyang drainage ay malakas yung kanyang tagas kapag naka-andar siya. O kahit hindi man siya naka-andar, kung matagal siyang naka-open ay tumatagas pa rin. At para magawan natin ng paraan, mga guys, ay open lang natin tong kanyang fairing. Ito nga mga guys, nalis na natin yung kanyang karburador. Bale, hindi na natin binidyoan kung paano natin siya alisin dahil simple lang naman. Dito mismo tumatagas kapag naka-open yung ating gasolina. So dito tumatagas siya. Para magawan natin ng paraan, buksan natin tong ating karburador at meron tayong gagawin na napakasimple sa loob. So napansin nyo mga guys, sobrang dami ng laman ng ating karburador na gasolina. At kung ganito nga kadami ng ating gasolina sa ating karburador ay mapapatagas talaga yung ating mga karburador. So, inopen natin. Pero bago natin ipakita yung sikreto, ay ipapaliwanag ko muna kung paano siya tumatagas. Kung nakikita nyo to, meron siyang maliit na tubo dito sa loob at may butas sa gitna. Kung minsan kasi napupudpud yung ating balbula, nag-a-adjust yung ating floater kaya hindi na niya mapipigilan o makokontrol yung papasok na gasolina dito kaya umaapaw siya rito hanggang sa mapawan niya to ay dito na dadaan yung gasolina patungong labas kaya nag-overflow na siya. At ginawa tong tubo na maliit na to para pagka masyadong marami nang pumapasok na gasolina ay lalabas siya dito at hindi papasok mismo sa ating makina. Yun ang reason kung bakit may tubo dito. So, pag may lumalabas na dito sa ating drain plug, meaning ay masyado na maraming pumapasok na gasolina sa ating karburador. Ang tamang sukat lang ng gasolina dapat ay hanggang dito. Meron gauge dito, makikita nyo sa loob. Ayun. At ito naman yung pinakabalbula. Ang trabaho nito ay para sarahan yung ating gasolina kapag minamanduhan na ng floater. I-check nyo mabuti ang kanyang rubber doon sa kanyang pinakadulo dito kung meron pa. Dahil kung wala ng rubber yan, sigurado hindi na masaraduhan yung kanyang gasolina. Hindi na niya mapigilan yung gasolina pumapasok. Pero take note, napakabihira lang na masira to. Ito ngayon yung sinasabi kong sekreto mga guys. Ito ganito lang yung gawin nyo. Yung ating sabitan ng ating valve. Idiin lang natin ng kaunti. Huwag nyong masyadong diinan. Paunti-unti lang hanggang sa makuha natin yung tamang gauge ng ating gasolina. Kasi kapag diniin mo ng masyado yan, baka wala nang papasok na gasolina kahit na kaunti. So, diinan mo ng kaunti, then mag-check tayo ng gasolina kung hanggang saan yung ipapasok niya. Itong floater kasi ang nagmamando sa ating balbula para sarahan na yung ating gasolina kapag nasa tamang gauge na. Ayan, kapag pantay na dapat tong kanyang floater, ayan, yung nakapantay na ganyan, tumaas na siya, ay dapat sarado na yung ating gasolina para hindi na siya mag-overflow. Bali siya yung nagko-control kung paano o kung gaano karaming pumapasok sa ating gasolina itong ating floater. So, wag muna natin siyang lagyan ng tornilyo. I-check muna natin yung gasolina na pumapasok. Lagay muna natin ang kanyang hose galing sa kanyang tangke para makita natin kung tama ba yung pinapasok niyang gasolina. So, i-open natin. Then 1 to 2 minutes o mga 1 minute, pwede natin yan tignan kung nasa tamang gauge na ba yung pinapasok ng gasolina. Okay. Close muna natin din. Titignan natin kung nasa tamang gauge na ba. So, ayan, napansin nyo mga guys, nasa kalahati na. Malayong-malayo na sa pinakatuktok ng ating tubo. Hindi na yan mag-overflow. Pero medyo marami pa rin yan.
okay na rin. Di na mag-overfly yan, pero kukunin natin yung tamang gauge. Ayun, para masigurado. Alisin natin tong gasolina diyan, subukan natin mamaya ulitin natin. Mag-adjust lang tayo kasi medyo marami pa yung kanyang pinapasok na gasolina. So gawin natin at pisilin lang natin to. Ayan, idiin lang natin. Then ito, iangat natin yan. So ayan. So try natin ulit. Paunti-unti lang guys yung pag-adjust. Okay. Yan natin. So ayun So okay na yung mga guys. Yan. Ganyan lang yung tamang laman. Ayun yung gauge. Yung gauge niya yan. Ayan. High grade. Ito. Ito yung kanyang gauge. Ayan. Ayan. So ayan. Lumampas ng konti pero mas maganda ng ganyan. Kapag wala pala kayong mapapasok na gasolina mga guys, i-o-ring nyo ng konti yung ating diniin kanina. At dahil nakuha na natin yung tamang sukat ng gasolina, ay pwede na natin siyang subukan mga guys. At siguradong okay na to. Sa paglagay pala nito mga guys ay napaka-importante. Itong diretso nasa bandang kaliwa kapag nakasakay kayo. Ito naman, itong maliit lang ang gewang ay dito sa mismong right natin kapag nakasakay kayo sa motor. Bandang kickstarter. Napakahalaga na hindi pwede baliktad yan mga guys. Kasi pag nabaliktad nyo yan ng pagkakalagay, siguradong magwawild yung ating motor at mawawala yung minor. So guys, tingnan nyo mabuti. So i-open na natin yung kanyang gasolina at masubukan na natin mga guys. Ayos mga guys, okay na. So maraming salamat na naman po sa inyong panonood. God bless po sa atin lahat.